magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas. Kami po ay sumasayang papawid upang ihayag sa inyo ang mga programa ng gobyerno para po sa kapakanan ng atin pong mga mamamayan. Ngayong umaga, kasama natin ang mga opisyal mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alamin po natin ang update mula sa tanggapang ito. Unang-una, ano nga ba ang ulat ng ating mga taga-BIFAR sa production ng ating pong mga isda dito po sa Region 2. May pagbabago ba ito? Kasi last year, nakita ho natin, mayroong konting pagbabago doon sa report nila last year. Dahil sa mga nagdaang bagyo noon, slightly nag-decrease. Pero by 2013, tumaas nga ba ang produksyon ng ating isda dito sa Lampak, Cagayan? At ano ang mga naitulong ng BIFAR sa ating pong mga fisher folk dito po sa ating pong lalawigan at sa ibang mga lalawigan sa buong Cagayan Valley Region? Sa ating pong mga bisita ngayon, ibibigay ko po ang pagkakataon sa ating co-host na si kasamang Gine Valentin Bakiran dahil mas bihasa po siya sa kung saang division galing ang ating mga bisita. Kasamang Gine? Yes, magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga kasamang Oliver at syempre sa aking unang pamilya pero hanggang ngayon pamilya ko pa rin. At ikinagagalak po namin na makasama kayo sa araw na ito dito po sa ating programang Tipon-Tipan sa PIA. Makakasama natin si Dr. Severina S. Bueno, ang officer in charge po ng Fisheries Production Division. Yan, hindi ko pa nakalimutan. And of course, we have soon to be, Attorney Arsenio S. Banyares, hopefully na magiging palaban. Ito po yung magiging kasama natin sa pagsupil sa illegal fishing. Si kasamang Arsenio S. Banyares, ang chief po ng Fishery Law Enforcement Division, Quick Response Team. And of course, ang ating medyo nagmumukhang hapon pa rin hanggang ngayon, si Dr. Angel Encarnacion ng Fish Processing and medyo nakalimutan ko na yung H, Post-Harvest Division. Ayan, pinagsama na pala ngayon. At mamaya ay makakasama natin si kasamang Venchito Villarao, ang Provincial Fishery Action Officer po ng Cagayan, at ang ating Assistant Director Milagros si Morales. Makakasama din natin sa araw na to ang ating mga kagapay sa pamamahayag. We have Bombo Marvin Kangkang ng Bombo Radio, Miss Lorna ng or Lady L ng Clearview Cable, and of course ang ating pinakamagandang Mami Dig ng RPN-DCTG. Kasama din natin sa ating technical division, technical site, ang ating mga cameramen, si kasamang Tony Goyagoy, at Modesto Ferrer, Arvin De Los Santos, at syempre si kasamang Teddy Chan Malonga. Parating na po ang ating mga kasamahan mula sa FBN DCCV, si kasamang TJ Tudao. At of course, ang ating kasamahan din, si Miss Angie Mercado, ang ating OJT mula sa Philippines News Agency, at ang ating mga OJT din mula sa Cagayan State University. Siyempre, bago ko rin makalimutan yung aking mga dating kasamahan, si Miss Imelda Silvania, si kasamang Donald, at si kasamang Eric Golino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, kasamang Gine. At yan ang ating mga kasama ngayong umaga. Unang-una, katanungan mula sa ating mga opisyal. Alam kong bihasa silang lahat, kaya kahit sino po sa inyo ang sasagot sa atin pong unang katanungan. Ano po ang update natin in terms of fish production dito po sa Region 2? At tumaas nga ba? O bumaba po tayo? Si Dr. Bueno, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga ating mga tagapakinig dito sa Tipon-Tipan sa PIA. Actually, based on dun sa ating mga nakuhang mga production data, although wala pa tayong yung official na result ng gagaling sa ating BAS, ang ating official data agency, tumaas ng mga 3% yung ating production, yung buong production natin sa isda. Although sa commercial, kasi ang pinagagalingan ng ating production ay sa 3 sectors yan, sa commercial fisheries, sa municipal fisheries, at saka sa aquaculture, medyo bumaba yung ating catch from the commercial, pero tumaas ang ating production galing sa municipal.
yung mga nanghuhuli dito sa mga ilog. Tapos kasi dalawa ang pinanggagalingan ng municipal marine at saka municipal inland. Yung inland dito sa mga ilog natin, sa mga lawa, sa mga sweep, at yung sa marine ay yung doon sa may coastal towns natin, ano? So medyo tumaas ito at ang production natin sa ating aquaculture, yung nanggagaling sa mga fish cages, sa mga fish ponds, mga rice fish culture projects natin, tumaas din po ito. So if compared dun sa production natin last year of about 60,000 na metric tons, more or less mga 61,000 or 62,000 ang metric tons ang production natin for this year. Okay, thank you very much for that, Director Rina. And makita natin, tumaas yung dalawa sa pinanggagalingan, yung municipal at saka yung aquaculture. Ibig sabihin, medyo maganda-ganda ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa lokal. Pero bakit sa commercial, of course, ang commercial galing sa labas po ng rehiyon ito. Ma'am, ganun po ba ang understanding ko or pwede rin namang hindi? At ano ang siguro factor na maaaring masabi natin at bakit slightly decreased ang commercial fish production natin? Si Dr. Encarnacion. Sa commercial sector, basically, maraming nagda-dry docking na mga commercial fishing vessels natin. Unang-una, yung problema natin sa fuel. Medyo tumataas yung gastos Yes. during operations, particularly sa fuel consumption. At the same time, yung lately yung mga mga weather disturbances din, hindi sila nakakapagpalaot because of this. Imagine for the third quarter, marami po tayong may mga typhoons po tayo na pagdaanan and napapansin din po ng mga operators po natin na yung mga seasonal na species po natin medyo bumababa na rin po yung catch. Kaya sila mismo pa nadi-discourage sila na papalaot para yung sa operation nila. So yun yung naging problema. Yung laging nila is the fuel consumption, yung operation nila. Okay. So, kukunting nakukuha nila, tapos malaki yung operation mataas nila. yung gastos. Kaya, parang hindi bumabalik yung kanila pong gastos Yes. dahil mababa ang catch natin. Kaya ang nila, yung talagang nag-operate ngayon yung mga municipal fisher folk pa natin, yung fishing vessels operating within the municipal waters po lang natin. Kaya napapansin natin na mataas po yung production ngayon ng municipal sector po natin. Sino sa monitoring division? Sinong in charge? Kasamang June? Si Doc Angel, tanong ko lang po, in other areas, especially in Batangas Province, merong fish kill. Sa atin po, noon, nagka-issue tayo ng fish kill. Pero Yes. ngayon, or last year, meron po ba? Based on our records, wala naman Parang wala, ganong na-report na fish kill. Although may isang na-report last year, pero parang separated lang yun, parang case lang yun sa Isabela. Oo. So yun, si Ma'am Rina more sila sa production kasi Yes, Ma'am Rina. Actually, based on kasi every now and then nagmo-monitor kami sa mga Yes, projects ma'am. natin. May mga reported na yung sinasabing may mga nagkakamatayan, pero hindi dahil dun sa problema ng fish kill na sinasabi natin, kundi nagkakaroon ng fish mortality. Yung mga bigla-bigla ang pag-change ng panahon, hindi mo maiiwasan yun. Lalong-lalo na kung hindi rin nila tamang minamanage yung kanilang mga fish ponds. Kasi there are cases kasi na yung hindi nila sinusunod yung proper technology kaya nagkakaroon ng mga mortalities. Pero hindi siya considered as fish kill kasi hindi pa naman tayo nagkaroon ng problema pagdating dun sa pagbaba ng yung walang gaanong ulan. Pero kung tuloy-tuloy yung ganito na nararamdaman natin na medyo wala na naman ulan, baka magkakaroon tayo ng problema later on. Kaya yung puspusan, yung campaign na ginagawa din namin, binibigyan namin ng mga advisories yung mga cooperators natin, lalong-lalo na sa Magat Dam, na yun ay bantayan nila yung pagbaba ng tubig. Okay.
Ito i-welcome muna natin ang ating ibang mga kasamahan. Si kasamang Dina Tudao ng Villacampa ng RBC at si kasamang Teresa Campos ng Radyo ng Bayan. And ratsyada na ng ating mga katanungan mula sa ating mga media friends. Si kasamang Dina. Good morning po. Ang tanong ko po para kay Sir Banyares regarding po sa ating quick response team. Last year, meron po tayong na-intercept na yung dynamite fish na nahuli because of dynamite fishing. Kumusta po yung accomplishment po natin with our team? Meron pa bang naidagdag dun sa accomplishment natin last year? Yung dalawa po yung major na na-apprehend last year, yung isa dito sa Tugigaraw and yung pangalawa nasa Apari po, yung joint operation ng Coast Guard and BFAR. So far yun po yung mga na-filean ng kaso last year. Kasi po yung mga nag-electrofishing, ginagawa po namin na voluntary surrender yung ginagawa ng iba. Kasi nga po naawa rin kami doon sa mga pero yung mga recidivists, filean po namin ng kaso. So far, yun po yung ginagawa namin ngayon mula Solana, Tuguegarao, and Peñablanca. Yan po yung araw-araw namin na pinupuntahan. Yun po yung so far, a major na nagawa po last year. For this year naman po, gusto ko lang pong yung mga patrol boats na pinagawa ng BFAR. Kasi 6 yung allocation ng Region 2, 2 for Batanes, Cagayan, and Isabela. Yung po ito, measuring 40-footer, nakapag-award na pala ng contract. Kasi katatawag ko kanina dun sa in-charge sa Manila. Hopefully by second quarter makarating yung mga boat. Kasi for construction na. Yung 30-footer naman po, for award po ng contract pa lang. And then we have also conducted bidding of the patrol boat, especially for Batanes. Ito po yung 9.5 meters na Batanes type na patrol boat. Na-i-award na rin po dun sa sa contractor. And in 2 months time, mabibuild na po 'yon. Meron na po tayong panghabol sa Batanes. Yun po yung Bali, ilan pong patrol boats ang ipapamahagi po ninyo, regardless of the size? Bali, 7 po lahat. Ito po 7. yung hindi namin ipapamahagi dahil ito po ay imaman po ng ating quick response team. So kayo pa rin po. Pero yung area of operation niya ay itong mga nabanggit na lugar. Apo, yung Cagayan, mga- Isabela, and Batanes. Apo. Okay, syempre wala sa Vizcaya dahil wala naman silang karagatan. Lalong wala din malaking ilog, At sa Quirino, wala rin. Okay, so yun po yung pagpapaliwanag. Baka mamaya may magtanong diyan, bakit wala sa Quirino at saka Vizcaya? Okay, Follow-up any lang follow-up? po, Yes, kasamang teams. Yung kasi narinig po namin, construction, hindi po ito buong vessel na i-deliver. Ano po yun, pag pinabid po yun, construction, Okay. so i-construct, meron po siyang engine, at saka kompleto po yung niya. Ito po yung nababanggit na 6 vessels. Apo, yan po yung 6 vessels. Plus 1 yung Batanes po, kasi iba yung condition sa Batanes. Permanent na po ito. Permanent po ito na sa Region 2 na. Hopefully po matapos hanggang second quarter yung 40-footer. Yung MCS patrol vessels po, yung malalaki, yung deployment po niya, hindi pa po natin alam, pero usually mga summertime po yan. Okay. Sa yung anti-poaching natin. Sir, may follow-up lang po, doon sa mga illegal activities na binabantayan natin, maliban sa dynamite fishing, electro-fishing, and poachers, meron pa ba tayong monitor na illegal activities? Meron pa po yung ating yung sa Elvers kasi po may directive na naman si Director Perez na very naman daw yung ngayon yung pag-export ng Elvers. So far sa Cagayan, Isabela, wala naman po tayong international mga airports. So ang ginagawa po natin, yung pinababiyahe po nila ng Elvers, nilalagyan po namin na for domestic purposes only. Not to be exported. Yun po yung nakalagay doon sa aming permit na binibigay. And then yung atin pong kiwet. Yan po yung Oplan kiwet natin. Hanggang ngayon po, yun yung mga ginagamitan nila ng mga pang-electric fishing. Yan po yung ating minomonitor ngayon kasi marami pala talaga yung gumagamit nito. Kahapon lang po, nakahuli kami ng dito po sa between Tuguegarao and Peñablanca. As per record po, kasi
nalaman namin na recidivist pala yung tao. So, yun po yung namin, magpa-file po kami ng kaso doon. Umulit na po. Opo, recidivist siya pa. Lagi niyang ginagawa. Opo, yun pa. Okay. Lagi Pangalawang huli niya na. Oo. Pangalawang huli niya na. Oo, nabanggit ho ninyo, doon sa kiwet ay bawal ang paggamit ng electric gadget. Opo. Kahit sa kiwet po? Kahit doon sa mga areas na nagkakaproblema sila ng Opo. production. Kasi yung paggamit po talaga ng electro-fishing gadgets is bawal. Ayun po yung, kasi pinagbabawal po ng batas yan. Kahit na ano po talagang bawal talaga siya. Kasi nga, hindi lang yung kiwet yung makukuryente mo. may maraming madadamay. Marami po madadamay. Okay. Kaya naman pala. Yes, kasamang Jeanette. Kasi may nakausap din akong isang taga-baryo na may nahuli kasi silang kiwet eh. Yun daw, kuryente daw ang ginagamit nila. Tapos sinabi ko na bawal. Paano kung just for that purpose lang daw? Kasi doon daw sa Taltalon, wala naman daw isda doon. So, paano po yun? Bawal po talaga siyang kasi nasa batas po na kapag ginamit yung electrofishing gadgets, lalo na kung for economic yung purpose niya, yun po yung kasi doon talagang hindi po pwedeng gamitin yung electrofishing gadgets sa paghuli ng isda. So Kaya kahit nga po, anong opo. rason, Opo. kahit sabihing walang ibang isda doon kundi yung kiwet, bawal pa rin kasi yun ang nasa batas. Okay. Sa ibang mga media practitioners, si Madam Lady L. Ayan. Sir, gusto kong malaman yung tungkol dun sa production po ng pinagmamalaki po natin na kasi marami po yung hindi aware ng mga mamayan dun sa pag sinabi kasi yung parts nung nung igat, yung production po ng po nila nasa ini-import po ito. Kumusta po ngayon po, sir? Igat. Igat, yes. Igat Oo. is the eel. Yung Teka po, rice eel, yes. yung po bang igat, ano ba yung term na ginagamit natin dito? Eel. This is the eel. Yes, Oo. eel. Yung kiwet naman is Yung rice eel. rice eel. So they are both eels. Pero magkaiba ang species nila. Aba. Sir, paki-explain. Okay, paki-explain Oo. po. Ano ko lang po yung both are called eel. Opo. Kaya lang yung yung rice eel, ito po yung freshwater na nasa ang tawag nga nila sa China ay rice paddy eel. Ito yung Monopteros albus. Okay. Yung clamor na sabi nila kami nagdi-disperse nung igat na rice eel. Mali po 'yun kasi yung dinidisperse namin, yun yung elber, yung Anguilla species na pinapanganak dun sa brackish water. Itong rice eel po, hindi po siya pwedeng pumunta ng brackish kasi mamatay siya. Doon po siya nangingitlog sa mga rice paddy eel. Yung Anguilla naman po, pupunta sa brackish water, doon po nangingitlog. Yun po yung mga dinidistribute namin sa upstream. Yun po yung, kaya hindi po pwedeng kami yung nagdidistribute ng elber. Kasi may mga clamor kasi sa inland na galing daw sa BFAR, yung mga dumaming rice eel. Yun yung kiwet. Yung rice eel, yun yung kiwet. Yung elbers naman, yun yung Anguilla. Yun po yung mahal. Yun yung black. Okay. Yes, si kasamang Marvin. Yes, sir, Encarnacion siguro. Kumusta po yung ginagawa po natin na hakbang upang ma-conserve ma-conserve po natin yung mga endangered fish species po natin po, sir? Kasi may endangered species, particularly dun sa Ludong, no? We have already, of course, launched the Oplan Sagip Ludong na medyo like way back 2006 yata yung yung Oplan Sagip Ludong, and until now we are yun nga yung FAO sa Ludong for for approval ba yung just to conserve this yung ludong natin, pinagmamalaki nating ludong. At the same time, hindi lang ludong kundi yung mga mallet po natin. As you all know, ang Cagayan River or Region 2, marami po tayong mga mallet. So ito po, may mga mallet center na po tayo sa RFT sa Apari, no, sa Ludong and Mallet center po, research center po natin. Sir, ano doon. po yung local term ng mallet? Agwa. Agwa, oo. Yung parang bangus siya, Banak. ano? Banak. Banak. Yes. Okay. So marami po tayong mga kumbaga mga indigenous species po natin. Like ito na naman yung mga pinag-uusapan yung sa Alalo, yung shells unok.
Yan. no. Kailangan natin din po nating i-conserve, no? So ito yung mga kumbaga actually napansin na po ng bureau yung significance po ng yung conserving these indigenous species. Kaya for next year, no, actually naiplano na rin po na magkaroon ng isang national center, actually ang BIFAR, just for this purely for this research sa indigenous species. Kaya kasi hindi for how many years hindi napapansin, hindi kumbaga napababayaan, no, yung mga conservations of these indigenous species. And yun nga, we're glad that nire-recognize na po natin to, no? Lalong-lalo sa Cagayan, we have the ludong, we have this species of mallet, no, yun unok po natin, no. And of course, sa Aparilang po yung red shrimp po natin, di ba? Ito lang, doon lang po natatagpuan. Kaya ito yung kumbaga dito lang nanggagaling yung in-export na na shrimp na sa Japan ang mahal-mahal, tapos dito di ba, mura-mura. Parang gano'n. Can I add to that? Sa conservation measures ng BIFAR, marami po tayong ginagawa, like yung sa pag-establish ng mga fish sanctuaries, tumutulong po tayo sa mga marine protected areas. And we also encourage yung mga munisipyo, mga LGUs, to create their own municipal fishery ordinances. Yung maglalagay po sila ng mga limits sa catches, bawal yung ganitong sizes na ganon. Ito yung mga primarily to regulate. Kasi unang-una po dun sa RA 7160, yung ating local government code at saka sa fisheries code, vested po yan sa munisipyo na sila na yung magmamanage ng kanilang waters or yung municipal waters. So dapat po meron silang ordinansa pertaining to conservation po. And then we provide technical assistance para po sa katulad po delineation ng mga boundaries. Nagpo-provide po kami ng mga scuba divers. Meron po tayong yung scuba surero tuwing mga kung ano po. And lastly, we also conduct trainings for deputy fish wardens. Ito po yung mga dinedeputize natin na manghuhuli doon po sa mga munisipyo at sa mga barangay levels. Ito po yung ating mga tinatawag na mga gwardiya, tanod po doon sa lugar nila para kapag meron pong meron po silang mga bantay dagat. Sila po yung kasama namin na nag-e-enforce po ng batas. Bantay dagat lang po ba, sir? Wala bang bantay ilog din? Meron Actually, din po? bantay dagat po kasi yung talagang sumikat kasi mas marami yung na-train Nasa na deputy fish warden. Tsaka maraming organized fisher folk sector doon sa ating area. Collectively known naman sila na deputy fish wardens. Pero dapat din po paigtingin yung bantay ilog kumbaga dahil kung minsan marami sa atin nakikita natin. Galing tayo sa mga baryo, alam na. Si Ate Jeanette talaga, oo. Huwag ko na ipa-obvious, ikaw naman. Galing tayo sa mga lugar na yan, at dyan pa rin, present pa rin yung mga dinidiscuss natin paggamit ng kung ano-anong mga gadget na bawal nga, sabi ng batas. Yes, kasama Jeanette. Pag nakikita ko kasi kasamang Oliver, nasasarapan ako doon sa isdayo doon na maliliit. Anong tawag mo doon? Biru, or Ayan. kaya yung, dalawa yun biru, at saka yung aming ifun. Ay, may ipon din. Freshwater Oh, ifun na black ang kulay niya, iba doon sa nasa dagat na white. Yun ang pagkakaiba. So, Doc, ano po yun? Hindi pa ba endangered yun? Kasi parang, hindi ba electrofishing po ang ginagamit na panghuli Yes. doon? Kaya nga sabi ko, pag tingin ang bantay ilog, di ba? Kasi meron din yan. Pero wala kasing ibang, ewan ko lang sir, sa akin, galing ko sa mga lugar na yan, at nakita ko rin kung paano niluhuli. Parang walang ibang paraan para mahuli itong fish na ito. Kundi yung anong tawag natin dyan, meron local term dyan manguryente. Yon. On my perspective as a capture fisheries technical person, ano po yan meron po talagang paraan para mahuli yung mga yan. Like yung mga net, although bawal yung fine mesh size na nets. Sir, yung birot, hindi mo na, walang Yung mga net hindi na or lumalaki kasi. Meron po ba yun? O talagang ganun lang siya, Pwedeng, Wala talagang net na para doon sa lulusot at lulusot. pati yung parang kulambo. Oh, pwede yun. Kasi yung mga ginagamit na sudsud sa yung parang mata na lang na fry, yung bangus, nahuhuli ng sudsud. So, hindi naman kailangan meron. kuryente, Tsaka kasi yung yung pinoproteksyonan natin yung biodiversity. Hindi lang pati yung tao kasi pag nagkamali siya, patay siya kasi may mga namatay na sa kuryente. Yes, oo.
Tsaka yung blasting, meron pa yan. Actually, the other year, merong namatay, dahil diyan sa blasting na yan. Si kasamang TJ. And then mamaya si kasamang Tere, hindi ko kasi nakikita. Good morning sa ating lahat. Sir, ma'am, no? Maganda po yung mga programa ng BIFAR. At paano makikinabang yung ating kababayan? At kumusta po yung FISR po natin, FISR program po natin? Dalawa yung concern niya. Oo. Unang-una, yung paano makinabang yung mga ating mga kababayan. Actually, yung for the last year, no, yung Philippine National Aquasilviculture po natin, na focus po tayo sa coastal areas. Alam po natin na based on statistics, itong nasa coastal areas po natin, maraming mga mahirap na mangingisda. Actually, sila po ang may, kumbaga, pinakamataas na poverty incidence. Now, with the program of the Philippine National Aquasilviculture, sila po yung nagtatalim, sila na po yung kumukuha ng mangrove propagule, sila yung magtatanim at mangangalaga. Doon po sila mababayaran, no? So, unlike yung ibibigay mo na lang sana yung pera, like may mga programang ibibigay na yung cash, but then this in our case, no, sa programa na yon, sila na po yung magtatanim ng mangrove at babayaran po sila at 6 pesos po per propagule. So, malaking tulong po sa ating mga fisher folk po yun, yung Philippine National Aquasilviculture for last year, no. And this year we still have target, no, for this year. Ipagpatuloy pa rin po natin yung rehabilitation ng mangroves po natin. And at the same time, hindi lang po yun, no, yung mga kababayan po natin na nasalanta ng mga recent na bagyo, no, nagkakaroon po tayo ng rehabilitation. So nandito po si Ma'am Rina, no, siya po actually in charge sa rehabilitation ng typhoon na affected na fisher folk. Pero bago siguro dagdagan ni Ma'am Rina yun, let's just welcome si kasamang Isagani temporal ng ABS-CBN de Cagayan Valley. Yes, Ma'am Rina. Ituloy ko muna yung sa FishR, based on updates kahapon, mga 15,000 pa lang daw region-wide yung nagpa-register. And we are expecting about 50,000 to 100,000 fisher folk. So, kaya gusto kong banggitin ito kasi ang plan ng BIFAR ngayon, most of our projects, gusto namin na sana yung mga beneficiaries ay nakaregister na muna siya sa ating FishR. Kasi maganda ito kung nakaregister sila, automatic yan, lalong-lalo na kung may mga bagyo, may mga nadadamage tayong mga fisher folk, So, kung hindi sila nakaregister, hindi sila yan masasali doon sa mga may isa-submit na, naapektuhan ng most often, saka sila naghahabol pag meron na yung nakikita nilang mga rehabilitation projects. Ang mahirap, kasi there are times na ating yung mga agricultural technicians o yung ating mga municipal agriculturists, hindi nila nakukuha lahat yung mga taong naaapektuhan. So if meron tayo yung listahan na talagang nakaregister itong ating mga fisher folk, most likely, alam na nila kung sino-sino yung mga naapektuhan. Automatic na meron tayong listahan. So hindi tayo makakaproblema pagdating sa mga list of fisher folk affected by typhoons or droughts. Kaya nabanggit nga kanina na meron tayong mga rehab. Last year, meron tayong mga binigay na mga fishing gears for those fisher folk na hindi masyadong nasira yung mga bangka nila. Kasi may mga kumbaga, konti lang ang sira ng bangka. So nakaya nilang ayusin yun. Nawala yung kanilang mga fishing gears. So fishing gears ang ipinalit ng BIFAR. But for those yung mga nasira talaga, nawala. Kasi meron yung mga nawawala, hindi na nila nare-retrieve. Yung fishing boats, pinalitan po natin ito ng fishing boats na may engine. And yung iba naman, na-retrieve nila yung mga engine, wala yung boats, binigyan namin sila ng mga fishing boats. And for this year, kasi last year meron ulit tayong Typhoon Vinta, Typhoon Odette, Typhoon Santi, at saka Labuyo.
meron ulit tayong mga rehab na ibibigay. So yung mga fish ponds and fish cages that was affected, magbibigay ulit tayo ng mga tilapia fingerlings and bangus fingerlings, bangus fry. And for those na naapektuhan din yung kanilang mga bangka at mga fishing gears, yun din po ang ibibigay natin. So yun nga po, very important na talagang dapat magpa-register na sila para whatever projects that PFR may have, automatic na masasali sila. Okay. Yes, si kasamang Tere. Thank you, kasama Oliver. Good morning po, Ma'am Rina. Follow po doon, meron po ba nakalagay doon sa FishR program natin na yung po mga registered na mga mangingisda, pag meron pong nangyaring masama sa kanila, ay meron pong sort of a assistance or insurance. Tulad niyan, meron pong nalunod, nawala na mangingisda from Gonzaga, na na-recover na kahapon. May nakalagay po ba doon na once na-registered ka, may makukuha kahit pa paano na tulong or assistance yung family na isang mangingisda na tulad niyan, naglayag sa karagatan, tumaob ang bangka, ayun. Siyempre, may naulilang pamilya. Actually, usually pag may mga ganyan na na mga nawawalang mga fisherfolk, na mamatay na fisherfolk, nililink namin sa DSWD, ganun, dahil sila yung mga tumutulong. Pero meron kasing project ang Capitol, sa Isabela, na nagre-register sila, nag-i-insure sila ng mga fisherfolk, farmers and fisherfolk sa PCIC. Actually, nakasama ko si Miss Lynn Aquino. Siyang kasama ko sa Coastal Town and sa Magat. Lahat mga fisherfolk, pina-insure nila sa PCIC. So, meron insurance sa Isabela. And hopefully, marinig ng province of Cagayan, para Cagayan, Vizcaya, and Quirino, and Batanes, para magaya nila. Kasi insurance yon, talagang massive, kami ng insurance. Nung pumunta kami ng Dinapigi, Palanan, sa Maconacon, Divilacan, at saka sa Magat Dam mismo, yung mga recipients namin sa aming Magat Dam Aqua Park, pina-register niya sa PCIC. Insurance yon. Okay, napakagandang proyekto yung pag-i-insure sa ating mga fisher folk. Balikan ko lang yung Ako Silvi Project kay Dr. Encarnacion. Sir, mga ilang hektarya na po ang nataniman at ilan po ang mga adapters ng project? Actually, dun sa in 2012, 1 million propagules po ang naitanim, no? And for 2013 is 2 million po ang target, at na-accomplish po 'yon. And for 2014, for this year, nag-target po ulit tayo ng 1 million propagules. So you just imagine kung lahat ng mga fisherfolk organizations, no? Kasi ang natin dito is mga organized fisherfolk organizations. Sila po yung beneficiaries po natin. Based on area, no? Kung may matatamnan pa, no? Sila po yung talagang in charge, or sila po yung pinagbibigyan natin ng proyekto na to. No? So mostly the coastal towns of Cagayan and in Isabela, but not so much in Batanes kasi alam naman po natin yung topography ng yung lupa doon sa Batanes. So biglang mostly ang mangrove rehab po natin sa Cagayan and Isabela and coastal towns of Isabela. Mga ilan po yung adapter? Sa tansya po ninyo? Ito ang ating is more or less mga 60 mga fisherfolk organizations to. Organizations? Yes, mga organized fisherfolk associations to. Okay. Si kasamang Gatignan. Thank you, Ver. Good morning po sa ating lahat. Kay Doc Angel, are you aware dahil nawawala na po yung native na hito, and meron pong proposal noon ang BIFAR na magsasagawa po sila ng pagpaparami ng native na hito. Ano na po ang nangyari doon, sir? I think mas kay Ma'am Ma'am Rina kasi siya sa production. Actually, meron tayong project dyan sa doon sa Civirosfer, yung Cagayan Valley Research Outreach Station natin sa San Mateo, Isabela.
ang kinukuha natin yung mga native hito dito sa Camalaniugan. Tsaka there was one time na kumuha kami sa Bifar Muñoz. Yun nga lang, medyo nagkakaroon tayo ng problema. Hindi masyadong nag-success yung aming yung pag-spawn. Ngayon, ang ginagawa po natin dyan, last year, pinag-breed nila yung yung Thai hito at saka yung native natin. So, maganda naman ang output kasi nakapag-produce sila ng Kaya lang medyo masilan kasi. Kaya hanggang ngayon, pinag-aaralan nila kung paano nila mape-perfect. Okay. Oo, wala pa. Mag-antay tayo. Matter kung mag-success yung kanilang pag-spoon doon sa native dito natin. Sige, Sir Gary L. Sa kanyang katanungan. Hello. Hirap nito. Pamangkin ko si Ronaldo Libunao. Hindi masyadong question. Ito lang po suggestion sana from our experience sa scholarship program ng BIFAR. Anyway, policy making siguro sa central office. Pero here sa Cagayan Valley, may mga nagsabi sa mga interested scholarship mag-graduating sa high school na sa fishery courses. Yung anak ko was once an scholar of your bureau. Nung second year siya, he failed yung swimming. So na-incomplete siya, naputol yung allowance niya sa BIFAR. So minor subject. Sana kung pwede, yung mga minor subject, being young at that, kasi mga 16 years old lang niya yun eh. So, nahulog siya sa roll ng scholarship. Pero awa ng Diyos, noong April 26, sa UP Miagao, yung hinulog na BIFAR sa scholarship was the magna cum laude and class valedictorian ng fisheries, si Pos. So, being a parent sana, yung mga minor subject, kung pwede, try to reconsider para hindi naman apektado yung mga allowances. Saka yung, nakilala na ni Ma'am Aison yun. Nasa Office of Special Concern siya ngayon ni Dr. Asis. Thank you. Okay. Any response? Siguro si Doc Angel? Okay po. Ano po namin po sa central office dun sa with regards to that, no? Kasi ganun siguro yung naging policy ng BIFAR scholarship. Actually, kaming dalawa ni Sen ay recipient din po ng same scholarship sa UP Visayas. No? At kilala ko po yung anak niyo. Opo. Ay, wala na po siya dun. Okay, siguro ay isa-suggest na lamang po nila para mabago yung policy. Yes, si Madam Tere. Yes, in line with that kasamang Ver, I believe meron pong ongoing scholarship program ng BIFAR. Pero matanong lang po natin, ma'am, sirs, gaano po karami ang takers ng fisheries courses? Kasi sooner or later, kayo po mga naggagalingan sa BIFAR will bow out from the service. Sino kayang papalit sa atin? Kasi yun ang problema sa ilan pong mga ngayon na kakaunti yung mga kumukuha ng mga kursong sa akala nila ay hindi po gaanong kumikita. Like sa fisheries, would you know kung mataas na ho ba ang enrollment natin through our scholarship program? Kumusta po? Dun sa scholarship program, no? Actually, puno naman yung slot. No, for the regional, yung mga anak po ng mga fisher folk po natin, no? Puno naman yung slot natin so far. But sa record ng mga universities or colleges offering fishery courses, ewan ko lang kasi nung pagpunta ko sa UP Visayas, actually, medyo bumaba yung enrollment nila. No? Ang masaya lang doon, tumaas ang enrollment naman nila sa graduate school. So, yun yung medyo magandang noon. Kaya na-encourage din yung mga undergrad na to take fisheries, no? Kasi nakikita nila na may mga graduates, especially in DOST, they're offering scholarship for the master course.
So yun yung mga nagpaano sa kanila, no, na nag-encourage. At the same time, no, maraming demand na rin sa abroad ng fisheries technology, licensed fisheries technologies, no. Yan po yung ating ano ngayon, kaya na-encourage din po yung mga bata na to take fisheries course. Sir, mga ilan po ang nasa lista po natin ngayon na scholars? Sa Cagayan State University may 10 po tayo na first year. CSU at Apari, sir. Yes. Yes, may full scholarship po yun. On your part po, meron din po ba tayong campaign na sinasagawa para sa ganon is lumaki pa yung po mga estudyante natin na kumuha ng ganitong kurso, lalo-lalo na nandito nga ang BIFAR, no, napakayaman ng karagatan natin dito, na po pwedeng silang, di ba, very vast yung resources natin dito. Actually, yan ang isang project na ginagawa namin. Sinasabay namin yan during our IEC campaign sa mga pagka-Fish Conservation Week. Di ba ang tina-target namin ay mga secondary schools, mga 4th year. Doon kami nagkakandak ng mga IEC campaign namin. So isang topic namin doon yung scholarship ng BIFAR and of course yung pag-encourage doon sa mga estudyante na kumuha ng fisheries course kasi maganda naman yun. Actually kasi ang tingin na ibang tao sa amin ay pagkatapos mong gagraduate, manghuhuli ka ng isda, gagawa ka ng bagong, magtinda ka sa palengke ng isda. Ganon ang tingin nila kasi sa amin eh. Kaya hindi nila alam na malaki ang employment opportunities at saka isa tayo sa mga ng ating kumbaga nakakasagot para doon sa pagtaas ng ating production sa isda. Alam mo naman na mas kailangan natin ngayon ang isda kasi for health reasons so kailangan na maraming mga graduates na fisheries para mas marami yung magtuturo, di ba? So isa yun sa isang ginagawa namin during October. So lahat ng mga schools pinupuntahan namin sa Batanes, Vizcaya hanggang sa coastal towns pinupuntahan namin yan. And aside from that, itong scholarship na ino-offer ng BIFAR kasi meron yung para sa mga anak na mangingisda at iba yung para doon sa top 10. So by March meron tayong examination. So nagkaroon tayo ng problema kasi diyan. There are times na kung dito sa region lang kasi yung exam site, medyo nahihirapan yung ating mga estudyante, kumbaga yung pamasahe, tapos yung oras nila, yung pagkain. So ang ginawa ngayon ng BIFAR is isa sa Apari at isa sa San Mateo. Kasi marami ang mga gustong mag-exam din dito sa inland natin. Lalong-lalo na yung mga taga doon sa may mga liblib na lugar. Marami na kasi, kumbaga marami na ngayon nagkaka-interest pag-fish pond at saka pag-fish cage. So marami ang may gusto na kumbaga nga yung mga magagaling nating mga fish pond cooperators ngayon, mga anak nila, sila na mismo ang mga kanilang mga technicians. Oo. Matanong ko lang po, CSU Apari lang po bang nag-o-offer ng fishery course dito sa Region 2? Meron na po ang Isabela State University. At saan pong campus? NVSU pala. NVSU na ngayon. Okay. So, meron na, oo. Sa LSU, sa Region 3. Okay. Any other question? Si kasamang Jeanette, then mamaya si kasamang TJ. Balikan ko lamang po yung patrol boat kanina, no? Will this be for law enforcement lang? Kasi maalala ko nung nasa BIFAR ako at ako yung nag-host ng radio program. Merong nag-text sa akin na, ma'am, pwede pong patulong kasi alam namin meron kayong patrol boat kasi yun nga may nawawala daw na mangingisda. Just in case po na mangyari po ito, especially during calamities po, pwede din po bang mag-rescue kasi kayo kasi quick response nga po eh. Kahit doon sa pag-retrieve o kaya pag-search and rescue, bahagi ba ng trabaho ng QRT? Primarily po kasi, fishery-related functions yung ngayon po, kung may mga ganyang depende na po kasi kung like QRT, rescue operations, kapag nagre-rescue naman po kami. Kasama naman po dyan yung sa mga pollution, mga ganon. Basta kailangan po ng tulong ng BIFAR at kung nandun lang naman.
Pero wag nating kalimutan kasamang Jeanette din, baka pag nag-rescue ang QRT ng BFAR, mawawala ng trabaho ang ating Disaster Risk Reduction and Management Council rescue team members. So protocol siguro, kung hindi lang nila kaya, siguro magre-respond. At ang handa ay yung patrol boat ng BFAR, then it could be. Pero yung ating rescue team kasi, yun yung trabaho nila, mag-rescue. At mag-retrieve. Anyway, si kasamang TJ kanina, yung kanyang katanungan. Ma'am, mayroon po atang 2 butanding boto, dolphins na namatay, no? Ano kayo pong sanhi o factor na bakit namatay o kaya sumadsad sa ating karagatan? At sa Ludong propagation, sir, paano natin labanan na yung mga bumibili po dito ay yung mayayaman? Para gusto po, di ba? Dahil presidential fish ba ito? Tawag doon sa Ludong. Oo. Dahil sila po yung nag-iikayat ng mga fishermen na pag may mahuli sila, ibebenta sa amin. Ludong sailing siguro yung sinasabi po niya. Yes, sir. On the marine mammal stranding, usually po marami pong factors kung bakit na-strand yung mga dolphins, marine mammals. Una po yung kung may pollution, pangalawa po kung may dynamite fishing, kasi usually po ito yung may echo sounder kasi sila. Soundings yung nila kapag nagbabato sila ng sound at pag na-distract yun po yung isang na ma-strand sila. Pangalawa po kung pangit po yung panahon, and then yung pollution, and then lastly kung may sakit yung mismong marine mammal. Yung mga na-strand po sa hindi lang po ako particular kung ano naging necropsy niya kasi familiar po ako dun sa Bugay, nung nakita nila may tama yung yung sa fins sa likod. Yung isa hindi po nakarating sa akin pa yung report. But eventually ginawa nila yung bones, kinuha nila yung bones. Pero yun po yung mga factors. Una po yun nga po pagka naligaw, mga ganon, dahil nga po nagkaroon ng putok, mga ganyan. Sa Ludong, hindi ko po masagot. Bago dun sa Ludong, sir, i-follow up ko lang. Meron na po bang update dun sa Apari? Kasi medyo nag-trending yata yun, na sabi nila hindi pa identified yung kanyang species. Hindi ko pa po na yun kung okay. Hindi Apari, pa yung sa na-strand sa Apari? Apari. Kasi ang istorya doon ay hindi nga talaga ma-determine kasi parang decomposition stage na nung makita yung marine mammal na yun. But anyway, we will wait for the report siguro na maidadala sa BFAR. Mamaya, meron pang second questions kasamang TJ about doon sa Ludong po. Sa Ludong, ano na yung question mo kasamang TJ, particular doon? Paano ma-control, kumbaga? Gusto po yung BFAR Mm-mm. paramihin po ito yung Ludong. Yung pagpaparami sa Ludong. Kaso lang pag may mahuli, Oo. sinasabihan ng mga mayaman o mga politiko na doon nila ibebenta. Paano lalabanan po ito? Oo nga naman, magparami tayo tapos sa mga mayayaman na mapunta. Usually po sa supply and demand, wala po tayong control doon. But meron po tayong Fisheries Administrative Order na napirmahan na po ni Director Perez. Eventually, magiging batas po ito kapag napirmahan na po ni Secretary. Kasi nasa DA na po ngayon yon. Ito po napoprohibit siya during the close season na hulihin yung Ludong. First, kapag ka nahuli po yung Ludong, yung gravid Ludong, meron ka pong imprisonment na ranging from 8 years to 12 years plus 80,000 na fine, whichever kung anong i-award ng korte. Yun po yung ating pinakaano ngayon doon. Kasi kapag nahuli ka within kung ikaw po yung nangingisda, yun po yung ikaw yung nagbebenta, ganun din po yung mo. Yung pagluto na, yun po yung hindi na natin alam pagka Pero usually po yon. Doon sa bumibili, wala pong pero yung nangisda po, tsaka yung nagbenta. Tsaka kung yung mahuhulihan, kung ikaw yung nagtransport ng opo, yung personal consumption, yun po yung medyo hindi pa klaro. Pero yun po, meron na po tayong batas para dyan na bawal hulihin yung Ludong during the close season, which is yung 45 days period na nilaan po natin, October 1 to November 15 of each year. Yun po. Hopefully, ma-implement po ngayong taon. I-implement po natin ngayong taon yan. Okay. Para maalala ko tuloy yung isang IEC sa Ludong, kasamang Gine, sabi ng isang abogada, paano kung nahuli mo isang taong kumakain
ng ludong? Huhuliin mo ba o hindi? Eh di mas lalong problema kung buto na lang yung nakita mo. Paano mo malamang ludong yun? Ano? Anyway, yun lamang po ay mga sitwasyon na kung minsan mapapag-isip ka nga naman dahil nga bawal. Paano kung may buto ng ludong doon? Oo nga, napakamahal. Kasi nga wala ngang catch. Pero kung maparami namin yan, hindi na ganyan kamahal yan. Si kasamang Lorna. Okay, Sir Oliver, thank you. Kay Dr. Severina, there's itong seaweeds production. Kamusta na po? Isa po bang project po ninyo to or proyekto po ng BFAR, yung seaweeds production po natin? Actually, yung sa seaweeds production natin, mas masasagot siguro ni Angel kasi yung sa kung gaano kalawak na yung ating mga natamnan. Okay, Doc Angel. Based on the records ng BAS, no, for 2013, nag-increase po ang ating production sa seaweeds, no. Ang ano doon, because yun yung target for this year to increase, no, yung techno demo projects natin and our assistance to our seaweed farmers and gatherers, no. And at the same time, we'll be establishing a seaweed warehouse. Kasi actually, itong naging problema ng mga gatherers po natin, no? They gather the seaweeds, then dry it, then biglang umulan, no? And yun yung cause na, kumbaga, namumuti yung gracilaria po natin. Kasi ang production actually natin ng Region 2 is more on gracilaria, yung sa Bugay, yung yun yung talagang tinitrade kasi natin, no, sa yung binebenta natin sa actually ang bumibili from Bulacan, no. So nagiging reject po 'yan. So ang kaya nagpatayo tayo ng seaweed warehouse sa Bugay, and then for this year we'll be establishing another seaweed warehouse for the municipality of Gonzaga, no, kasi nga dito na po, hindi na lang sa Bugay, kundi we're trying to increase our production area. Sa Gonzaga, Santa Teresita, at the same time, meron na po sa Claveria. Actually, nag-grow din po yung gracilaria sa Claveria natin. Kaya, dinoble po natin yung target for this year. And for next year, dahil nga katatapos lang po ng aming budget workshop for 2015, dinoble po natin yung target. At the same time, yung farm implements, no, mga kailangan ng mga seaweed growers po natin at farmers po natin, dinoble po natin yung target, no. So meaning to say, ito nga kasi yung natin, no, pag-asa natin sa aquaculture din yung seaweeds natin, and only region to actually yung may malaking production sa gracilaria. Sa Mindanao, yung Kapafaycos sila, yung Kioma, ang kanilang production, but in our area, ang malakas sa atin is yung gracilaria. Although, soon, mag-venture tayo sa Yukioma or yung sa Kapafaycos, no? Kasi may, din to malaking export value din tong ating, yung Yukioma, yung karaginan, no, natin, source ng karaginan. So, for now, ang concentration po natin yung gracilaria. At the same time, pakonti-konti, nag-introduce na po tayo ng Kapafaycos, ang Yukioma na sinasapon natin. Sir, gracilaria, yun yung kulay green na medyo makapal? Or iba? Urmut. Yung urmut siya. Okay. Actually, yun yung source naman, po. Parang hair. Okay. Yun yung source ng agar-agar po natin. Okay. Kasi Kaya maraming yung agar klase. na yan, galing sa atin yan. Meron daw yung itim, meron daw yung green na green. Meron daw brown, meron pa yatang brown? Yung brown or yung namumuti na, yun yung yung naulanan. Okay. Tapos nag-change din pala siya ng color. Yun yung reject, naging reject na siya. No? And of course, no, sa region gamit, yung meron gamit, din. no, yung gamit natin. No, tayo lang sa Northern Philippines actually meron nun. Yung gamit masarap yan. Tikman nyo. Dahil ilang beses ko na natikman. Okay, last 2 questions siguro. 3 daw pala. Sige, Mami Diggs. Nauna ka na. Itanong ko lang, Doc, kung ano ang life shell nung gamit na nakapak. Ilan taon bago masira yun? Taon? Yung dried, no? Yung dried po na naka-seal. Actually, yung dried products and vacuum pack
It would, Yeah. more than a year pwede pa yun. Ah. Kasi basta dried lang dried lang. No? Thank you po. Okay. Last na. Hindi, second to the last ka. Sige. Sir, yung pong update po doon sa 60 ata na baby pawikan dyan sa may bayan po ng Pamplona. Nakita nyo na pa ba yun? At Pawikan? huling tanong pa. Pawikan po yun. Sa isang Teka. barangay po yun. Oh. Teka, DNR kasi yung mga ganung species. Pero pakinggan natin. Sige, Sir, sige, Sir Banyares. Apo. Yung mga ano po, turtles, it's ano po sa DNR. Actually sa PAUB, Wildlife Bureau. Apo. Kasama po yan, turtle, yung dugong, kasama po yung alligator, yung mga buhaya. Buhaya. At saka seabirds. Yung apat po na species na yan, although aquatic ano siya, related, ano po yan ng DNR? Under PAUB. Okay. Sabi ko lang, Minsan sir, nakakalito din kasi yung jurisdiction diyan sa mga marine products na yan. Kasi pag, syempre, nabuhay sa karagatan o kaya sa ilog, ang isip na fisheries and aquatic resources, yung pala sa PAUB. DNR ng po siya, sa PAUB. Oo. Yung tatus, DNR din po ba Ang yun? tatus po, kasama siya sa CITES na pinagbabawalan po namin na kasi kasama na po siya sa listed sites. Sir, uso ngayon ng smuggling. May car smuggling, may rice smuggling. Meron kang fish smuggling? Sa bagay, meron po talaga yan. Hindi po natin maiwasan kasi talagang porous po yung ating mga isla. Tsaka kulang po talaga yung manpower. Pero, yun nga po, may involved din na money. So, by kung sa pag tumagal pa po, sana masupil natin ito. Okay. Last question siguro from Bombo Marvin. Kay Sir Banyares po, kung mabalik po tayo doon sa fish warden, kung ilan po yung nasa sinanay na po natin, and then binibigyan po ba natin po sila ng incentive upang sa ganun ay makahikayat po tayo ng magiging o magsisilbing bantay dagat o katuwang po natin sa pagbabantay sa ating pong karagatan laban po sa mga nagsasagawa po ng illegal fishing, particular yung mga dayuhan po natin po, sir. Nung hanggang last year, marami na po kami na-train. Actually, lahat po halos ng mga munisipyo, meron na pong deputy fish warden. Yung number po, hindi lang ako particular. Unang incentive po na ibinibigay, hindi naman po talaga by money. Kasi yung usually mga deputy fish warden natin, members din po yan sila ng mga organizations. So usually sila po yung mga identified beneficiaries. Lalo na po kung may mga livelihood tayo. Una po yung dispersal ng fingerlings. Meron po tayo yung sa mga livelihood na fishing gears. Yan po yung mga binibigay natin. Cages. And then yung mga ibang inputs po sa fish pond. Pangalawa po, ini-encourage namin yung mga mayors. Actually, we talk to the mayors, tsaka sa SB, na sana bigyan po sila ng insurance. Yun po kasi like Santa Ana, previously binibigyan po sila ng actually parang honorarium. 500 yata per month. Pero malaki na rin 500 plus insurance. Yun po yung mga pwedeng ibigay ng kasi hindi po namin maibigay yun sa BFAR. But definitely yun po, technical assistance to them. Sila po yung nabibigyan po ng mga kasama po sa mga inputs kung sakali po, yung mga pinamimigay po ng BFAR. Okay. So, wala nang... sige, sir. At Yes, last po pala, meron din po kami kinakandak every 2 years kasi yun, yung outstanding deputy fish warden, tsaka yung sa law enforcement officers. As incentive, binibigyan po sila ng monetary po. Yun po yung regional award na binibigay po. Tiniliban po sa mga may cash po yun. Okay. So, siguro, bigyan na lang natin ng oras ang ating tatlong mga guests dito para sabihin kung ano pa yung mga hindi na itanong sa kanila na programa nila, lalong-lalo na magkakaroon ng benepisyo ang ating pong mga mangingisda. At syempre, yung mga katulad na rin natin kumakain ng isda. Yes, si Dr. Severina Bueno, ma'am. Gusto ko lang ipaalam na as of now, kasama namin yung mga local government units, yung mga counterpart natin doon, yung mga agricultural technicians. Kasalukuyan kami ngayon nagva-validate para sa ating mga technology demonstration projects on rice fish culture, polyculture. Yung sa polyculture, yun yung pinaghahalo natin yung tilapia,
hito, karpa, ganun. Tapos meron pa tayo yung mga pond culture using duckweed, 30% of that. So meron pa tayong organic tilapia, organic ulang, and meron din tayong target sa upland dito sa Nueva Vizcaya at saka Quirino. And lately, nag-signify ng interest ang Santa Praxedes na to go on upland aquaculture. At meron tayong yung mga livelihoods na binibigay dito sa mga Irrigators Association na if they form themselves na maggugrupo sila doon, nagbibigay kami ng livelihood, yung fish cage sa mga small water impounding projects. So, lahat ng mga natatapos ng Department of Agriculture na mga sweep, sinusundan namin yon at nagbibigay kami ng mga fish cages, tapos nilalagyan din natin ng mga fingerlings ito, yung sweep. So, doble kita. Meron silang kita sa fish cages, meron pa silang kita dito sa outside ng fish cages, yung within the sweep. So, meron tayong fingerling dispersal, tuloy-tuloy pa rin po yan. At ang hinihingi lang namin po na sana sundan lang nila yung protocol na dumaan sila sa ating mga local government units offices kasi there are times na nagkakadoble-doble kasi dumadaan, pupunta sila doon, magre-request ang ating LGU, pupunta sila sa amin dito, mabibigyan sila. So, iniiwasan lang natin yung magkakaroon ng overstocking kasi there are times na iniisip nila the more the merrier, mas marami daw maha-harvest. Pero hindi nila alam na pag nag-overstocking po tayo, hindi yan lalaki. So, yun lang, gusto naming sundan nila yung protocol na dumaan sa LGU para makontrol po natin yung pagbibigay ng mga fingerlings dahil sa dami po ng ating mga fisher folk, marami rin yung nangangailangan at pila-pila kasi there are times na hindi natin maibibigay kaagad. At sana medyo unawain lang pag medyo nagpila-pila dahil there are times na may yung ating production sa fingerlings ay tumitigil, lalong-lalo na pagka summer at nakakabugok din yung ating mga itlog ng isda. So, kumbaga, kailangan lang nila yung kanilang mga schedules. And gusto ko ring ipaalam ulit na yung ating Magat Dam Aqua Park ay tuloy-tuloy pa rin po ito. Actually, nagkaroon kami ng second phase dyan. Yung first phase ay 5 modules lang. Ngayon, meron na tayong 14 modules within sa Magat, and we have 2 modules doon sa Giadi part. At sa ngayon, pwede ko nang ipagmalaki, kumikita na sila. Kaya yung, kumbaga, nag-harvest na sila. Naibalik na natin yung tanawin na kagaya ng kumbaga, may nakikita ka na ulit ngayon sa Magat Dam. Hindi kagaya nung na, di ba, nagkaroon dati na napakarami na magulo. At bumagyo, nawala. Problema namin kasi noon yun nabagyo, nawala sila lahat. So, kumbaga, nawalan sila ng gana na mag-venture ulit. Ngayon, in-encourage natin ulit sila to venture on fish cage culture. Ngayon, na-zonify na yun. Kumbaga, maganda na, parang park na rin siyang tingnan, kaya marami na ngayong mga estudyante nagpupunta doon. Marami na rin tayong natutulungan kasi kumbaga, nagiging educational site yung ating aqua park doon. At the same time, natutulungan natin yung mga fisher folk doon. So, napakaraming proyekto na pwedeng ibigay ang BIFAR. Basta pumunta lang sila sa LGU or kung yung malapit dito sa BIFAR Regional Office, pumunta na lang sila dito sa atin. At saka yung ating mga stations na, kumbaga, strategic naman yung mga location ng ating mga stations, pumunta sila doon. So, inuulit ko lang, yung mga, hindi ko naman hinihingi yung ating magkakaroon tayo ng disaster. Pero kailangan lang, yung mga fisher folk mismo, sila yung magre-report ng kanilang mga damages para walang, kumbaga, masama sila doon sa sa mga listahan. So at yung ating FishR magpa-register para palaging kasama sa ating mga proyekto. So maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Rina. Si Sir? Sa ating pong lahat, sa mga nakikinig po dito sa programang ito, panawagan ko lang po. Una po, sana itigil na po yung pangingisda using yung mga illegal na fishing activities po natin. Yun po ang una. Kahit po, kapag hindi kayo tumigil dyan, you will face the consequence of the law. Yun po yung una. At saka mananawagan po ako sa mga nakikinig sa atin na kapag nakakita kayo mga nagdidinamita at saka yung mga nag-illegal na nangingisda, itawag lang po, i-text sa hotline namin, yung sa aming smart, yung 0919-218-8371. Ulitin ko lang po.
0919-218-8371, tsaka yung aming isang hotline sa Globe, yung 0917-780-9516, 0917-780-9516. Salamat Okay. Yan po si Sir Arsenio Banyares. Subok na po yan. Panghuhuli ng mga illegalidad. Yes, Dr. Angel Encarnacion. Ayan. So, aside from dun sa nabanggit po nila Ma'am Rina at ni Sir Sen, no? Patuloy pa rin po yung ating assistance, no? Lalong-lalo sa ating mga coastal areas, no? Ang pagbibigay po natin ng mga fishing gears, no? We're still extending that. And of course, we're promoting our ulang. No, we do hope na maraming mga ma-encourage, no, to culture our yung ulang po natin dito sa rehiyon. And for the mangrove rehabilitation, or we call it the Philippine National Aquasilviculture, yun nga po, patuloy po ang ating programa, and we do hope that our fisherfolk organizations or associations, no, lumapit lang po kayo sa ating mga community organizers, no? If you are interested, or kung may area po tayong pwede pang tamnan ng mangrove. And at the same time, for the under the post-harvest and marketing sector, we are still distributing post-harvest equipment for lalo-lalo sa ating mga RICs, no? Mga rural improvement clubs, and organize yung mga wife po ng mga ating mga fisher folk for their livelihood. And of course, no, this year we do hope that ma-push through po yung ating proyekto sa yung pagpapatayo po ng fish stall, no? Kasi kalimitan pagpunta natin sa palengke ay yung mga lugar po ng ating mga isda andun sa mga mabaho, madumi, no? So parang hindi naman maganda para sa atin yon, no, actually. And so magkakaroon po ng programa this year na magkaroon po tayo ng model na fish stall for each municipality. We do hope na lahat mabibigyan. But anyway, for start, no, for this year, meron po tayong sana kahit man lang sa mga cities po natin, no? Kasi para ipakita natin na ito yung isda, malinis, no? At maayos yung paglalagyan. And of course, yan na po, kinonsider na po natin yan for our next year na budget, no? Yung pagpapatayo ng fish stalls po natin. At the same time, palakasin po natin yung ating mga provincial offices na, no? So we propose actually mga offices ng ating mga provincial for BIFAR provincial offices for next year. And yun nga po, no, magtulungan po tayo. Maraming proyekto ang ating BIFAR. Open po ang opisina 24/7 ika nga. No? Okay. So nandiyan po ang hotline po ng QRT. Kung may mga kailangan po kayo, mag-text lang po kayo. Maraming pong salamat. Thank you very much sa ating mga bisita, no? At of course sa ating mga media friends, thank you very much sa inyo pong pag-subaybay dito sa ating pong palatuntunan. At syempre sa uulitin, sa ating pong mga taga-BIFAR, hindi po nagsasawa itong mga to na ating pong kinakapanayam. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita S. Licas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.